May bago na nga pong Santo Papa ang simbahang Katolika. Napili po si Cardinal Robert Prevost bilang 267th Pope. Pinili niya ang pangalang Pope Leo XIV. Live po mula sa Vatican. Nasa front ng balitang yan, si Cheryl Cosim. Magandang umaga, Ms. Cheryl. Kamusta po ang naging mood dyan sa Vatican ngayong may bago na tayong Santo Papa? Hi Dimples! At sa inyong grupo dyan, magandang umaga dyan at magandang hating gabi dito sa Vatican. Marami nga ang naging emosyonal sa unang paglabas ng bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV dito sa St. Peter's Basilica. Mas lalong naiyak ang marami nang marinig ang una niyang mensahe mula sa balkonahe ng Basilica. Unang binigkas ni Pope Leo XIV ang mga salitang Peace be with all of you o kapayapaan ang sumainyo. Ayon sa bagong Santo Papa, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Nagpasalamat din siya sa kanyang predecessor na si Pope Francis. Nangako si Pope Leo XIV na ipagpapatuloy ang adhikain ng simbahan ng pagkakaisa at pagkalinga sa mga nangangailangan. Bilang isang Augustinian na pari, ay binanggit niya rin ang mga salita ni Saint Augustine na for you I am bishop, with you after all I am a Christian. O kasama ninyo ako bilang isang Kristiyano at para sa inyo ako'y obispo. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng simbahang bukas at mapagmahal sa lahat, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Dimples, ang pagpili niya sa pangalang Leo ay tila pagkilala niya kay Pope Leo XIII na kilala sa pagtindig sa karapatan ng mga manggagawa at mahihirap. Sinyalis din nito na gusto niyang pagtuunan ng pansin ang mga isyong panlipunan ngayon. At kanina nga ay sinasabi ni Andre, nabanggit niyo na this is the top story, the biggest story. At ito, kasama ko ngayon si Father Derek James Vergara. At kami ang magkasama the entire time noong hinihintay natin na lumabas yung puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Pakita lamang natin, Father Vergara, itong pinila natin at nakipagsiksikan tayo para makakuha ng very limited edition na ito. Tama, Ms. Cheryl, at ito pong hawak ko po ngayon ay ang official gazette po ng Vatican City State. Ito po ay first print at limited edition. Ibig sabihin ngayong araw lamang pinrint, kaya kung makikita po ninyo nakalagay po dito yung oras kung kailan po inimprenta itong dyaryo po na ito. At isa po sa tayo po na nakakuha po ng limited edition na ito dahil hanggang ngayon po ay nagpapamigay po sila ng limited edition na ito doon po sa may harapan ng St. Peter's Basilica. At ano ba yung nakasulat, Father Derek? Kasi mas naiintindihan mo yung salita nila. Oo, so ito ay of course ang headline ngayon ay Habemus Papam, we have a Pope, at ang kanyang pangalan ay Robert Francis Prevost, yun po yung kanyang Christian name, na kinuha ang pangalang Leo o Leon, Leo XIV. So yun ang ibig sabihin po niyan. Magkakaroon pa rin naman ng mga, ganito pa rin for sure yung mga headlines ng dyaryo. But this one kasi, yung bukas na lalabas, May 9 na. Kaya talagang nakipagsiksikan kami. And ibig sabihin, immediately after pumasok ni Pope Leo XIV doon sa balkonahe ay malamang ipinrint na po kaagad ito kasi nandito na yung content ng kanyang message. So talagang special edition po ito. At dahil nga nakita namin lahat yung hanggang sa paglabas ng bagong Santo Papa, talagang iba yung pakiramdam namin ni Father Vergara, naghihiyawan. Ito si Father Vergara, naluha ka pa nakita ko. Ano yung pakiramdam, Father? Ako kinilabutan ako nakita ko yung white smoke. Kasi parang kanina, yung pakiramdam ko, lalabas siya ng mga gabi na, parang yung kay Pope Francis, gabi na.
Pero kanina parang naging kay Pope Benedict the 16th, Yeah, no? tama po, tama. At ako po ay medyo totoo 'yon, medyo emosyonal at kanina po hindi ko maipaliwanag yung aking naging pakiramdam kasi nakikita ko sa aking mga kamay no yung paglabas ng bagong Santo Papa at ang Santo Papa para sa simbahang Katolika hindi niya pinapalitan si Kristo bagkos ay nirerepresenta niya si Kristo. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Vicar of Christ dito. So imagine for the 2,000 years history ng simbahan, hindi napuputol itong apostolic succession na ito. Mula kay Peter na pinagkatiwalaan ni Kristo hanggang ngayon kaya Pope Leo XIV ay tuloy-tuloy itong apostolic succession na ito. At para sa akin ay ibig sabihin nagpapatunay lamang ito na hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi tayo pinababayaan ni Kristo sapagkat nagbibigay siya ng pastol para sa atin. Ang isa pa din, Dimples, na napag-usapan namin at napansin namin ni Father Vergara, noong ina-announce na yung pangalan, medyo tahimik nung simula. Parang ako, personally, yung aking naging observation, parang kinailangan pang pumos nung crowd at i-absorb na sino nga ba si Prevost? Kasi hindi natin naririnig masyado eh. Hindi natin narinig talaga masyado na hindi siya bahagi ng mga pangalan na tinatawag na papabili. Pero nung pinag-uusapan ay yung concern ng simbahan pagdating sa usaping canon law ay isa siya sa mga nangunguna. Tama ba ako, Father? Opo, tama po 'yun. At alam natin yan na Miss Cheryl kanina excited yung mga Italians na nasa likod natin, yung mga Pilipinong nasa likod natin, no? Talagang meron silang ine-expect na pangalan na lalabas pero nung in-announce na yung Robertus, Franciscus, no, parang natahimik talagang lahat, parang ang naging reaction, sino kaya iyon, no? Kasi in the first place ay hindi rin naman talaga siya kilala kasi nga ay una sa Amerika hindi naman talaga siya nag-minister na talaga ng ganong katagal sa Amerika at bagamat nag-serve siya doon bilang provincial na mga Agustinian doon pero much of kanyang ministry ay doon sa Peru nga doon siya na-assign kaya nakita natin o narinig natin kanina binati niya yung kanyang diocese doon sa Peru and yun nga and nung malaman na nung in-announce na yung Prevost doon na confirm na ito yung cardinal na dating prefect ng dicastery for the bishops na responsible sa pagtatatag ng mga diocese at pag-a-assign ng mga obispo sa diocese. Parang siya parang yung kay Pope Francis, na hindi ine-expect, wala talagang nakaisip or nag-expect na siya yung mapipili na susunod na Santo Papa. Marami ang naging emosyonal doon sa kanyang mensahe. Daanan natin ang kaunti, Father Vergara, pagdating doon sa unang mensahe niya. Para sa akin ay napakahalaga nung unang mga salita na sinabi niya. Sabi niya ay peace be with you all, no? At inulit niya yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit peace? Kasi palagay ko ito yung kailangan talaga ng mundo ngayon. At lahat na nag-aabang dito sa St. Peter's Square kanina ay bagamat excited tayo, no? Pero mayroon din tayo at the back of our mind, saan kaya tutungo yung simbahan? Ang dami nating kinakaharap na problema. Ang daming dapat harapin din at tugunan din ng simbahan, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi pang buong mundo, no? So saan tayo pupunta? At halo-halo lahat yan sa isip natin. Kaya siguro ang sabi niya, ano man ang pamangamba ninyo, ano man ang iniisip nyo ngayon, unahin muna natin, peace be with you all. Ibig sabihin ay maging buo muna tayong lahat. Kasi yun ang ibig sabihin ng peace, shalom, to be all, to be whole. At maliban doon ay pinasalamatan niya, nabanggit niya si Pope Francis, na parang ang sinasabi ay pagpapatuloy doon sa nasimulan ni Pope Francis. Tama yun at yun naman ay isa sa mga magandang aspect, no, ng mga Santo Papa dahil yung mga magagandang sinimulan at adhikain ng kanilang mga sinundan na Santo Papa ay kanila talagang ipinagpapatuloy. At sa tingin nyo, bakit
ang kinuha niya, paano ba? Ano ba yung right term na ang gusto niyang pangalan ay Pope Leo the 14th? Ano yung katangian ni Pope Leo the 13th na tingin mo ay gusto niyang ipaabot na mensahe or maging direksyon sa pamumuno niya bilang Pope? Si Pope Leo XIII ay nakilala natin yan bilang isang Santo Papa na naglabas ng unang encyclical na may kinalaman sa mga rights ng mga nagtatrabaho. No? Ito yung isa sa tinatawag natin na foundational encyclicals ng ating simbahan, yung Rerum Novarum, pagdating sa social teachings ng simbahan. At itong si Pope Leo XIII, yun nga, ang focus niya ay yung rights ng mga workers, ng mga migrants. Palagay ko ito rin yung magiging focus ngayon ni Pope Leo XIV. Kumbaga, kung si Pope Francis, in-invite niya tayo na maging welcoming church, ngayong nakapasok na tayo sa loob ng simbahan, si Pope Leo XIV naman, tuturuan niya tayo to be missionary naman sa labas. And to be missionary is to look after ano ba yung condition ng mga tao, ng mga kapatid natin inside and outside the church. So continuity. Kasi yun nga yung gusto, 'di ba, ni Pope Francis na bumaba tayo. So ito yung pagpapatuloy na ito na yung kailangan mas maramdaman tayo ng mga nangangailangan sa atin. Ganun po ba yun? And also, ano po yung inyong expectations kay Pope Leo XIV with yung pagkuha niya ng pangalan ng Pope Leo from Pope Leo XIII, and also kung pagbabasihan natin, Father Vergara, yung kabuuan ng kanyang unang mensahe? Para sa akin, no, I'm just speaking for myself, no, hindi rin ako political analyst, pero kung titingnan ninyo, no, yung balance ngayon sa mundo, 'di ba? Ibig sabihin ay of course malaki ang play ng Amerika pagdating ngayon sa global order, no. Pero with an American who is a pope, no, si Pope Leo XIV, no, palagi ko ang magiging advocacy niya at ang magiging pagtutuunan niya ng pansin ngayon, at ito talaga yung kinakailangan, is yung kapayapaan para sa buong mundo. Kaya ine-expect natin na yung more on mediation siguro, isa yun sa ine-expect ko sa kanya, and how the church will mediate sa mga conflicting countries ba, kasi alam natin throughout the history ang Holy See ay mayroong long standing yan and very clear and very good na record yan pagdating sa diplomacy. So siguro isa ito doon sa pagtutuunan ng pansin ni Pope Leo XIV. So ayan, it's already 11:46 ng gabi dito, at kung makikita nyo sa aming likuran ni Father Vergara ay marami pa ring mga tao. Well, karamihan din, marami pang media, pero in high spirit pa rin. Minsan may maririnig ka pa kahit na pailan-ilan na lang din yung mga tao na nag-re-rejoice pa rin sila, nagse-celebrate na may bago na nga tayong Papa. At again, ito ang aasahan natin sa mga lalabas na dyaryo, hindi lamang dito sa Vatican, kundi sa Roma. Ayan, balik sa inyo dyan sa studio. And good morning again. Good morning again, Ms. Cheryl Cosim at syempre Father Derek James Vergara. Napakaganda po ng ating pag-uusap, at lagi kong tatandaan, to be missionary is to look after or upon the condition of the people inside and outside of the church. Maraming salamat po. Live na live from Vatican City. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.